Hallelujah. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Ama namin nasa langit, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Ang kalooban niyo po ang siyang patuloy na masunod sa bawat sandali ng aming buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa araw nito, sa gabi ito na muli pinagalap sa amin na muling maranasan namin ang kadakilaan ng iyong pag-ibig, ang iyong kapangyarihan at ang iyong walang hanggan patapatan na patuloy na pinagkakalab sa amin sa pamamagitan ng mga nasalita. Higit sa lahat, Panginoon, sa pagkakaroon ng oportunidad na patuloy pinagkakalab sa amin, nagipurihin namin, sambahin at paglingkuran sa iyong Espiritu at katotohanan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy po sundan sa may pero susunod sandali. Pagpalain niyo po ang mensaheng hayag ng gabi para sa amin. Pagpalain niyo po pakinig ng aking mga kapatid ang mga salita mo utang sa ibang lingkod. Na ito'y tumimo sa aming puso, na ito'y magsilbing ilaw sa aming buhay at kalakasan, Panginoon, sa aming pananampalataya. Tunay, Panginoon, na ikaw ay dakila. At sa kadahalan ng dapano namin na po yung aking ganap at tagbay na iyong gawain, ang iyong banal na salita, ang aming mga panalangin. Higit sa lahat pang nagtagumpay ng iba ng Espiritu ang patuloy na ating gabay namin sa bawat sandali ng aming buhay. At ang lahat ng ito, Panginoon, na aming tinataas sa pangalan ng tutong na anak ko sa Jesus, na aming Diyos ang tagapagligtas kasama ng Espiritu mo na ikaw lamang po sa mga malahating mapangal ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.
God, Lord to Christ Jesus, Lord to you, Holy Spirit. Amen. Let's open our Bible to the Gospel of St. John, chapter 14, verses 1 to 12. Yan na pala. Ito po'y hinango natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 14, talata 1 hanggang 12. Jesus said to his disciples, "Do not let your hearts be troubled. You have faith in God, you have faith also in me. In my Father's house there are many dwelling places. If they were not, would I have told you that I am going to prepare a place for you? And if I go and prepare a place for you, I will come back again and take you to myself, so that where I am, you also may be. Where I am going, you know the way." Thomas said to him, "Master, we do not know where you are going. How can we know the way?" Jesus said to him, "I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you know me, then you will also know my Father. From now on, you do know him and have seen him." Philip said to him, "Master, show us the Father, and that will be enough for us." Jesus said to him, "Have I been with you for so long a time, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, 'Show us the Father'? Do you not believe that I am the Father, and the Father is in me? I am in the Father, and the Father is in me. The words that I speak to you, I do not speak on my own. The Father who dwells in me is doing his work. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me. Or else, believe because of the works themselves. Amen, amen, I say to you, whoever believes in me will do the works that I do, and will do greater ones than this, because I am going to the Father." My brothers and sisters, the good news of salvation. Glory to God, glory to Christ Jesus, glory to you, Holy Spirit, glory to the Word. Amen, amen, amen. Lahat po na nag-amen, pwede na makaupo. Amen. Isa po mapagpalang gabi sa inyong lahat. Hindi ko naman kailangan mag-English ngayon, ano? No? Hindi. French. Dahil dito si Sister Cavita. Kaya ako ata mag-English. Anyway, no? Nagmamadali pa naman ang galing ako ng pisina. Pagdating ko sa simbahan, walang tao. Alam nyo, may kwento yan eh. Kausap ko yung misis ko kanina. Sabi niya, saan ba gawain? Sabi ko hindi naman sila nagsabi. Usually, pag nagsasabi pag sa bahay sila, nagsasabi sila in advance. So, automatic yun. Sabi ko, sa simbahan yun.
Sabi niya, hindi, siguro di mo, tumawag ka. Sabi ko, okay na. Now, there is a lesson there. No? Meron tayong natutunan doon. Lagi tayong makikinig sa asawa. No? Brother Gary, nakikinig ka lagi kay Sister Rose. So, kung nakinig ako sa kanya, hindi na ako dumaan doon. Dumiretso na ako dito. Bumaba pa talaga ako. Pagpunta ko doon, bukas naman yung pinto. Bukas yung pinto. Kaso lang madilim. So sabi ko, mali ata ang pinuntahan ko. Tapos nag-text si Sister Nancy. Sabi niya, nandito daw kayo sa sa bahay. Sabi ko, okay, nasa simbahan na ako. Sabi ko. Anyway, isa pong palang gabi uli sa inyo. Alam kong ito ay gabi na ginawa ng Diyos para sa ating lahat. Now, maganda po ang Ebanghelyo ngayon. Ito ay hinango natin sa Baptisan 1 from John chapter 14 verses 1 to 12. This is actually a part, not actually the whole chapter, but a part of the Last Supper discourse of our Lord Jesus Christ. It started in verse 13 on the washing of the feet. In the Last Supper of St. John, there is no such thing as breaking of the bread. The breaking of the bread, the Eucharist story of St. John is not actually by the story of breaking of the bread. Nabubulol ako. Bread. But it's actually the story of the washing of the feet. Which means, according to St. John, the fulfillment of the Eucharist in our life is actually on our service to our neighbors. No? Yung service natin sa isa't isa. Sabi ng ating Panginoon, no, if you sabi niya, ito ang inaatasan ko sa inyo na kayo mismo ang maghugas ng mga paa sa isa't isa. Kung magagawa niyo ito, may tuturing ko kayong disipulo. Amen? Amen? So, it is something more than what we have received from the Eucharist. It is actually the nature of what we have received during the Eucharist. It's the nature of discipleship from Christ, which is the main theme of the Gospel of St. John. If you will notice from the beginning of the Gospel, of St. John, it's all about discipleship, making one as a disciple, making one as a believer of Christ to be able to become His disciple. And we are those disciples. Hindi lang po kami ni Brother Gary ang disciple dito. We are all disciples. And it's just a matter of how do we deliver our service to God. No? Merong sa pamamagitan ng mga gawa natin. Kami, nauuna sa amin yung salita. Diba? Dahil nagpapahayag kami ng mabuting balita. Yung iba naman, na nakikita sa pag-aawit, no? But at the end, we have ultimately the nature of our service to God is based upon what the commandment that has been instructed to us by our Lord Jesus Christ. In the Gospel of St. John, it's very, very simple, no? Love God with all your hearts and all your mind, with all your strength. Amen? Amen. So we have a responsibility to love our God. Amen? Amen. And to serve our God. But then serving our God is also serving our neighbors. Amen? Amen? Sabi nga niya and this is the wonderful part of the Gospel of St. John. This is what he said. Love your neighbor, as I love you. Amen? Paano ba kayo minahal ng Diyos? And that is the thing that we need to understand.
especially in this discourse of this gospel that we have read today. Now, in this gospel reading itself, my brothers and sisters, there is some sort of a uneasiness in all of his apostles, no? During the Last Supper. Why? Because this is the time that Jesus Christ revealed the hour is already coming for him. Amen? He already revealed something that somehow they still not understand, but it was already revealed to them. For them to be able to see when it happens, that this is the kind of things that he was talking about in regards to the Last Supper. Amen? And it was revealed also to them that he will go away for a while. But there was also a promise that he will come back for them. So, the anxiety is because their expectation is different from God's expectation. Now, let me ask you, my brothers and sisters, what is your expectation to God into your life right now? Hello. Your protection. Forgiveness. Salvation, forgiveness. No? Those are our expectation from God. Amen? But during this time, his apostle has different expectation. Because they saw him heal the sick, drive out demons, and even resurrect the dead through Lazarus. So they have a different kind of expectation and a different kind of service that they are going to do as an apostle of Christ. But the truth of the matter is, sometimes what our expectation is not actually God's expectation for us. Amen? And God's expectation is simple, my brothers and sisters. It's just to look at him with faith, and everything will follow. And that's why in the beginning of the gospel reading, sabi nga niya, if you have faith or if you have trust, no, then everything will be fine. No? Tapos sabi nito, and then he gave them some sort of a comfort that even though that I will be gone, even though if you see things that is not beyond your expectation, I promise you, there is actually better things that I actually installed for you. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanila, no? Na meron pang mas magandang bagay akong ibibigay sa inyo maliban doon sa inyong expectation sa akin. Amen? Sabi niya, kung gagawin niyo itong mga pananampalatayang inahayag ko ngayon sa inyo, mayroon kayong kahihitnatnan, meron kayong paroroonan. At yung paroroonan na yun, nilatag ko na. Inihanda ko na para sa inyo. At kung hindi ko pa man inilatag yan, gagawin ko ng paraan para matanggap nyo ito, makamtan nyo ito. No? Pero, ito si Tomas. Sabi ni Tomas sa kanya, Panginoon, saan ka ba pupunta? At nagbitilay, nagpapaalam ka na. No? Sabi ni ating Panginoon sa kanya, ano? No? Una sabi niya, ang katanungan niya ganito, saan ang iyong paroroonan? Kasi ang pangako ng Diyos, kung saan ako pupunta, doon din kayo pupunta. Pero ang tanong, saan sila pupunta? Amen? Amen. Kaya ang sagot sa kanila ng Panginoon ay ganito. Yung pupuntahan ko ay ganito.
ito ang pinangako ko sa inyo. At kung kayo'y mananampalataya sa akin, at susundan nyo ang daraanan ko inyo, ay tiyak kong makakamtan ninyo. No? Kaya ang tanong, paano namin ito makakamtan? Saan ka pupunta at paano namin ito paano ito magiging ganap sa buhay namin? Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, I am the way, the truth, and the life. No? Kung kayo'y tumingin sa akin, makikita nyo ang inyong paroroonan. No? Sabi sa aklat ng Hebreo, focus your eyes to Jesus, the author and the finishers of our faith. So, the thing is, when he was saying the way, he was pointing into a direction. But the direction that we are going to do, to follow, is the one that Jesus is actually instructing us to do. He is actually leading us the way, the direction for us to be able to follow Him, for be able to receive those kind of rewards that He was promising. No? Kaya nga, in the beginning of His discipleship, anong sabi niya nung iniyaya niya yung mga, ni-recruit niya yung mga disipulo? No? There is only 3 words that He always say. Come, follow me. Come, follow me. No? Actually, in the Bible itself, this is a kind of thing that's very controversial. No? But the thing is, this is true. When Jesus was here, He never instructed us to worship Him. Maghanap kayo sa Biblia kung merong sinabi ang Panginoon na sambahin niyo siya. No. The only thing that He said to us is, sundan niyo siya. Amen. Amen? Amen. Of course, we need to worship our God. That's our obligation. Amen? But the thing is, in Jesus' mouth itself, for us to be able to learn everything in our life, He just wanted us to follow Him. No? And then, as we follow Him, we will know the truth. Ang patotohanan. Yan ang pinakamasakit na hanapin. No? Lagi natin sinasabi, what is the truth? Ano ba talaga ang katotohanan? Lalo-lalo na dito sa buhay natin dito sa lupa. No? Lalo-lalo na pag kayo magaling na abogado, yung katotohanan na nababaluktot pa. Naiiba yung katotohanan. No? Kahit na booking na nagpapalusot pa. Ibining-bin yung katotohanan. Diba? No? So, but then, sa Panginoon, there is no such thing, there is no compromise in the truth. The truth is always in His Word. And His Word is fixed. Amen? Yung salita niya, hindi pwedeng baguhin. Kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun. But then, be careful to understand that. You know, because ito rin kung minsan may problema rin tayo dito sa lupa. Yung mga, kahit yung mga fundamentalists, yung ibang mga sekta, yung salita ng Diyos, binabaliktad din. No? At yan ang katotohanan. Kaya tayo ang napakaraming sekta dito sa buong mundo. No? Kanya-kanyang interpretasyon ng Biblia. Amen? Pero ang katotohanan sa interpretasyon sa Biblia ay na hindi nakikita kung saan laang ito nababasa natin. Ito'y nakikita sa buhay natin. Ikaw ay, ito pakinggan yung mabuti. Maganda ito sa Tagalog. Pag sinabi ng katotohanan at yun ay iginagawa mo sa buhay mo at nangyayari sa buhay mo. No? Ang totoo ang nangyayari sa buhay mo.
ikaw ay nagiging patotoo ng ating Panginoon. No? Patotoo. Anong patotoo sa English? Being witness. A living witness of the Word of God. Amen? No? So, as you find the truth into your life, then therefore, you will have the life that was promised by God. I am the way, the truth, and the life. But the truth is, my brothers and sisters, that word is actually some sort of a progressive action into your life. We begin to see, to find the way. And as we find the way, we will find the truth. As we find the truth, we will find our life. Amen. The life that was promised to us. Remember the gospel last Sunday? Wala na. Sino nag-talk sa inyo nung Sunday? It's a good shepherd discourse, pero it's not actually yet because the good shepherd started on verse 11. But what was said in verse 10 is very important. It is actually discourse of the story of when Jesus saying to us that He is the gatekeeper. Amen. So, but the most important thing that was said there is on verse 10. Sabi niya, the thief will kill, steal, and destroy. But I come, what? To give you life. Life it's not just an ordinary life, but life full of abundance. Abundant life. Now, sa Tagalog mas magandang pakinggan. No? Sabi dito, ang magnanakaw ay nagpunta para magnakaw, pumatay at magwasak. Pero ako'y naparito para kayo'y bigyan ko ng buhay. Hindi lang basta buhay, buhay na ganap at kasaya-saya. Amen. Ganda sa Tagalog, di ba? Buhay na ganap at kasaya-saya. No? Hindi lang basta binigyan ka ng buhay, pero ibig sabihin, diligaya ka pa. Amen? Amen. So, those are the things that we need to understand. No? When Thomas said, "Where is the way?" Jesus was pointing to himself. I am the way. And then, apparently, another disciple asked him a question also. Si Philip naman. Ito lang yung dalawang matanong sa mga disciple niya. Si Pedro, hindi siya matanong. Maepal. No, si Pedro. Pero itong dalawang to, up to the end, katulad dito si Thomas, hanggang sa huli, no, nagtatanong parang. No? Ito kaya kasi tinawag siyang doubting Thomas. Pero the truth is, it's not about him being doubting as a doubting person. What he just wanted to have is what we call reaffirmation. No? No? He just trying to confirm. Kung minsan nga, mas maigi pa magtanong kaysa yung hindi nagtatanong eh. No? Kasi kung hindi ka nagtatanong, hindi mo alam kung ito ba taong ito ay naiintindihan o hindi. Amen? Talagang ibinida yan ni St. John sa kanyang ebanghelyo para makita natin ang isang bagay na kailangan nating masiguro sa ating buhay. Amen? O kung minsan nagtatanong tayo kung totoo ba ito hindi, pero hindi masama magtanong sa Diyos. Yan ang pagkakamali natin. No? Hindi ka nagdududa, pero hindi rin masama magtanong sa Diyos. Amen? Amen.
Ako kung minsan nagtatanong ako eh. No? Lalo na pagka ikay nagpipreach, tapos nagpipreach ka ng pagpapala, ikaw ay walang pera. Ang hirap kaya nun. Di ba? No? Na hindi mo alam saan mo kukunin yung ano? Pambayad. Pero buti na lang, ang pinagkaiba natin, tayo, alam natin kung saan ang pagkukunan natin. Amen. Pagkukunan natin ng lakas, pagkukunan natin ng mga bagay na magpapakita sa atin ng kalwalhatian ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Now, ito naman, si Philip, ano ba sa Tagalog? Si Felipe. No? Felipe. Kasi, sabi niya, sabi ng ating Panginoon, no? To get to the Father, you must know Jesus. As He is the Father, and the Father is in Him. Amen? Now, si Pedro, sabi niya, kaya medyo weird din ang kanyang tanong. Tandaan niyo, ito rin si Pedro, si Philip, ang siya rin unang nagduda sa ating Panginoon. Anong istorya na napakinggan nyo na nagtanong si Philip sa kanya? Huh? During the feeding of the 5,000. Di ba? Sabi niya, meron na. Paano ito, Panginoon? Rabay, sabi niya, meron lang tayo 2 isda at 5 loaves of tinapay. Ang dami nito, hindi natin ito mapagkakasya. Diba? Kahit man sabihin na ubusin natin ang ating pera sa pambili ng pagkain sa kanila, hindi pa rin ito sasapat. Diba? Yun ang istorya na napakinggan natin sa kanya. Ito rin ang istorya nito na nagkaroon. Sabi niya, Panginoon, ipakita mo lang sa amin ang Ama. Okay na kami. No? Pero anong sabi sa kanya ng Panginoon? Hindi mo ba naiintindihan? No? Ang Ama ay sumasa akin. No? At ako ay at sumasa akin ang Ama. At ang Ama naman, ang Ama ay sumasa akin, at sa akin naman, ang Ama nagpapakita sa inyo. Amen? No? He said, He is in the Father, and the Father is in Him. Na makikita nyo sa Kanya. No? But the word that He spoke, and the works that He is done, ay enough na yun para makita nila ang Ama sa akin. Amen? Hindi na kailangan makita natin talaga ang Ama. Maniwala kayo sa hindi. Kung makita nila ang Ama, hindi nila kakayanin tingnan ang ating Ama, Yahweh Shaddai. Maging si Moses na ibinigay sa kanya ang 10 utos. No? Hindi niya kaya yung liwanag ng pagpapakita ng Ama sa kanya. Kaya siya, pagbaba niya, puno-puno siya ng sunburn na galing sa Boracay. No? Nag-aaninag yung kanyang katawan dahil na rin sa kalwalhatian ng Panginoon na sobrang talagang sumasa kanya na hindi kayang, kahit sino man sa atin ay hindi kayang matanggap ang mga bagay na yun. Amen? Amen. Yun ang kalwalhatian ng Diyos. Pag nagpakita sa kanila, hindi nila kakayanin. Kaya nga nagkatawang tao, no? Ang kanyang anak. Kasi kung hindi ang anak niya si Jesus magkakatawang tao, hindi nila kakayanin makita si Jesus sa kanyang kalwalhatian. Amen? Amen.
Sabi ng Panginoon, ang aking mga gawa ay sapat na para makita niyo ang aking Ama. Amen? Now, sabi naman sa kanila, huwag kayong mag-alala. No? May mga bagay pa kayong pwedeng magawa sa inyong pagsisilbi sa Panginoon. At sabi pa niya sa kanila, pag ako'y nawala, mas higit pa ang inyong magagawa. No? Mas higit pa ang inyong magagawa kaysa sa akin. Not mentioning, not being trying to say that He will be, tayo ay magiging Diyos din. No. Ang sinasabi lang dito, sa pagsisilbi natin sa ating Panginoon, ang ibig sabihin ay magagawa natin ang bagay na hindi niya pa nagawa noon. Amen? Kasi sa totoo lang, marami pang pwedeng gawin ng Diyos nung siya nasa lupa. Pero, ang oras na yun ay itinakda na para makita ang kalwalhatian ng Diyos. Para makita natin ang tunay na layunin ng Diyos para sa ating lahat. Kung hindi ito mangyayari sa sapat, sa itinakdang panahon na oras na yun, hindi natin makikita ang kalwalhatian ng Diyos sa atin. At lalong-lalo na hindi natin maulubusang maunawaan ang tunay na kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Kailangan mangyari kay Jesus na siya'y mamatay, mabuhay muli para makita natin ang tunay na layunin ng Diyos. Unang-una, nung makita nila ng mga apostol, hindi nila ito naiintindihan. Walang nakakaintindi sa kanila. Pero sa kahuli-huli ng sandali, nang umakyat sa langit ng Panginoon, nagbigay ng pangako ang Diyos sa kanila na magbibigay siya ng katulong nila. No? Ibibigay niya ang kanyang banal na Espiritu. At nangyari na ito. At nung ibinahayag niya at ibinigay niya ang banal na Espiritu, doon na nila lubusang naunawaan ang tunay na kalooban ng Diyos. Kayo din yan sa atin. No? Ang banal na Espiritu ang siya magpapaunawa sa atin kung ano talaga ang kalooban ng Diyos. Malalaman natin ito sa Ebanghelyo. Maririnig natin ang banal na salita. Pero ang question dyan ay kung paano mo ito tinatanggap sa iyong buhay. Amen? Amen. Ikaw ba'y nakatuon sa daan na ibinigay sa iyo ng ating Panginoon? Tayo ba'y namumuhay sa katotohanan na ibinigay ng Panginoon sa atin? At higit sa lahat, tayo ba'y namumuhay na ayon sa Espiritu ng Diyos na pinagkaloob sa atin? Amen? Amen. Kaya ang importante sa atin dito yung meron tayong tinitawag na Life and the Spirit Seminar. Because that Life of the Spirit Seminar teaches us how to live according to the Spirit of God. And as we learn how to live with the Spirit of God, that's the way that we can also try to live the life that was promised by God. Amen. Napakasarap ata yun, di ba? Alam kong sa buhay natin marami tayong natututunan, marami tayong ginagawa, busy tayo. Pero sa katotohanan dyan, kapatid, lahat ng bagay na ginagawa natin ay laging merong hangganan. At kung dumating ang panahon na dumating na yung hangganan natin, ang tanong, saan mo nilalagay ang sarili mo? Ako kinakabahan sa mga tingin. Amen? Amen. But then, the truth about this message is this. There are only two words that the Lord is trying to say to His apostle and He's trying to say to you. And the
first one is, relax lang kayo. Kalmado lang. Sa Spanish, kalmate. No? Relax lang kayo. No? Alam kong stressful ang buhay. Katulad ngayon, medyo stress ako, galing ako sa trabaho. Dire-diretso ako, nagmamadali ako sa pupuntahan ko. Pero okay lang, relax lang. Pagdating mo doon, sabi ko sa simbahan, "Hay, salamat, nakarating ako sa oras." Nagre-relax na ako. Tapos nag-Amerikana na ako, lumabas na ako. Paglabas ko, pagpunta ko doon sa pintuan, walang tao. Pero, hindi ako nag-alala. Sabi ko, kasi alam ko malapit lang naman ang bahay ni Sister Tina rito. Kung wala dito, sigurado ko nandun. Tama-tama nag-text si Sister Nancy. Relax. No? Relax. No? Don't worry. And the second thing that this message is trying to convey is for you to pay attention. No? Always pay attention. Okay? Despite of all distraction, do not lose your focus. Stay straight to the way. Stay straight to the truth. Amen. And you will have the life was promised by God. Amen. Pay attention. Ang tanong, kaya ba natin gawin ito? Amen. Konti na lang nag-ibig. Dito ko lang narinig. Amen. Sa tulong at gabay ng mga ng Espiritu. Amen. Kunin mo mga prayer request niyo. Habang maabot ang ating mga choir, lagay niyo ang ating prayer request sa ibabaw ng inyong mga puso. Hawakan ng inyong dalawang kamay. Kung wala naman kayo prayer request, kailangan nyo lang yung dalawang kamay. Lagay ko sa inyong mga puso. Bigyan niyo ang inyong mga kamay. At isalangin natin ang lahat ng ito. At maging inspirasyon ng awiting ito sa pangalan ni Jesus. Let your hearts be troubled. Do not stay afraid. It is really I whom you see. I offer you now my peace. I have waited for this moment to be with you again. In my heart you'll remain.
niyo ang aking mga panalangin. Panalangin tayo. Ama namin, dakilang Diyos na buhay, na pinanggagalingan ng lahat ng bagay sa aming buhay. Hayaan niyo, Panginoon, ngayong gabing ito ay maganap sa amin ang iyong salita. Maganap sa amin ang iyong pangako. Maganap sa amin, Panginoon, ang katotohanan na patuloy mong isinisigaw, binubulong sa bawat sa amin. Maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat po sa iyong kalwalatian. Amin pong inaangkin ang lahat ng aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kung aming samantalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Tanggapin at tangkinin. Tanggapin at tangkinin. Tanggapin at tangkinin. Amen.